Okay, magandang araw po sa lahat, magandang araw. Magandang araw po sa inyo at welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunan PH channel. At eto na nga, andito na naman po tayo para sa panibagong reaction video. Bibigyan natin ng reaction o komento patungkol dito sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. At ito na nga, isa pa rin ito sa pinakamainit na diskusyon ngayon or issue ngayon, itong 2025 budget na naaprubahan na nga ng BICAM. At ito ngayon, pong araw na ito, December 20, ngayon po sana ang araw na pipirmahan natin ni Bongbong Marcos for the finalization. At ito, ano na nangyari ngayon? Tingnan natin. Okay? So, last video natin may pinakita akong video. Ito na nga, ito si Amy Marcos. Pakinggan natin ulit kung anong sinasabi ni Amy Marcos dito. Itong video na ito, 3 days ago ito. From UNTV News and Rescue, 3 days ago. Okay, ito, pakinggan muna natin kung anong sinasabi ni Amy Marcos dito. Ito. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Bunsod dito, nais ipaabot ni Senador Amy sa kanyang kapatid ang pagkabahala nito sa panukalang pondo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. At ito na nga. Kahit si Amy Marcos, nakahalata na. Actually, ma'am, sobrang late mo na. Kung itong sinasabi mo ay totoo man ito, kung sincere ka man dito, ma'am, Amy Marcos, at unfortunately, ngayon mo lang ito napansin, sobrang late na, ma'am. Ang dami ng damage na nagawa yang Congress na yan dyan sa kapatid mo. And most likely, pati ikaw nadamay. Kasi, Marcos ka din. Okay? Nung umpisa pa lang, ma'am, binanatan si Sara Duterte, ma'am, ng Congress, alam na yan ng kapatid mo, ma'am. Okay? O palagay natin, hindi mo alam yan. And yet, kinonsinti mo yan, yung kapatid mo. Ngayon, pati ikaw, alam mo, napahamak yung kapatid mo, lalo na dito sa budget na for 2025. Pati ikaw, madadamay ka dito, ma'am. Sobrang late mo na-discover ito, na-realize ito. Again, kung sincere ka man talaga dito, ma'am, sobrang late na po. Ang dami ng damage na nagawa yung Congress na yan, lalo na yung pinsan mo na sa Tambaluslos, ang dami ng damage na nagawa yan sa inyo. Di ba? So, ito, the same news, the same day, anong sabi ni Bongbong Marcos patungkol dito sa budget, lalo na dito sa pag-zero ng subsidy ng PhilHealth. Again, mga kaibigan ko, kailangan talaga ng subsidy. Kahit ano pang sabihin nila na merong funds yung PhilHealth, still kailangan ng subsidy. Kailangan nila ibigay yung subsidy from the government dun sa PhilHealth kasi nga nasa law po yan, yung sin tax law, na kung ano mang kikitain ng tax galing doon sa mga luxury goods like alcohol, cigarettes, pagcore, ano mang tax, may percentage galing doon
na dapat papunta sa PhilHealth. Okay? Unfortunately, naging zero subsidy. So basically, ang mangyayari, kung anong funds meron ng PhilHealth, and most likely yung funds na yan ay galing yan ng mga active members. Basically, mangyayari, yung active members ang magbabayad ng needs or medical needs ng mga inactive members. Lalo na yung members ng 4Ps, yung mga senior citizens, yung hindi nagko-contribute na. So, yung active members na yung magbabayad ito. At okay, ito, tingnan natin kung anong sasabihin ni Bongbong Marcos dito patungkol doon sa zero subsidy. Again, nag-remind si Amy Marcos dito sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na magdahan-dahan sa pagdesisyon kasi merong mga tao who appeared to be tumutulong sa kanya and yet alam na-realize na niya na makasisira ito sa pamilya nila at sa buong bansa. Okay, tingnan natin kung anong natin. Opo. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth pabayaran yan. And the reason why is that the reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayan. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth was to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para
lahat itong mga taong ito, ma-process natin. Tuloy Okay, sige, stop muna natin dyan mga kaibigan. So, of course, napikinggan niyo yung sinasabi ni Bongbong Marcos. And basically, alam naman natin ito, yung first na klase na explanation na lumabas patungkol doon sa pag-zero subsidy ng PhilHealth. Ang unang narinig natin na nagsabi nito ay itong si Grace Poe at si Cheese Escudero. Kasi nga, itong dalawang to ang unang nabanatan ng mga tao kasi nga siniro subsidy yung PhilHealth. Okay? Sumunod nito, narinig din natin yung ibang mga kongresista, the same explanation din patungkol dito sa zero subsidy. So basically makikita natin, parehas yung explanation nila. It could be, I might be wrong, could be, may group chat ito sila. The explanation ni Grace Poe, explanation ni Cheese Escudero, explanation ng mga ibang congressmen, lalo na doon sa mga congressmen na present doon sa bicameral committee. Okay? Or it could be, yan din yung mga palusot nila kung bakit nung time na yun na nag-meeting sila, ginawang zero subsidy yung PhilHealth. At ito, in-expound ni Bongbong Marcos, still, the same argument pa rin yung present niya. And unfortunately, makikita natin yung mga contradiction dito sa mga statement ni Bongbong Marcos. Ito, halimbawa, sinasabi niya, ang issue is not on the services but it's on the payment process. You have to digitalize. Pag zero subsidy, yung PhilHealth, makatutulong ba yan sa pag-improve, sa pag-digitalize ng procedures ng PhilHealth? Diba? Kahit na merong funds yung PhilHealth, existing funds, reserve funds yung PhilHealth, most likely, funds yun ng active members. At hindi pwede kunin yun, gamitin doon sa mga inactive members. Gusto mo, ikaw, Presidente, gusto mo mag-improve yung services ng PhilHealth, mag-expand ng mga coverage. Nakatutulong pa yun. Pag zero subsidy, nakatutulong ba yun sa pag-expand ng services? For 2025, kapag mag-demand kami sa PhilHealth ng, nasana yung, bakit ganito lang yung services na ma-offer nyo? Bakit hindi kayo nag-expand? Bakit hindi kayo nag-add ng coverage? Ano sasabihin ng PhilHealth? The first reason, it could be, zero subsidy yung government. Hindi nagbigay yung government. Hindi ibinigay sa amin yung tax ng mga tao na intended para sa amin. Diba? Ito contradiction ito sa mga sinasabi. Gusto mo mag-improve yung services. Gusto mag-expand ng coverage ng PhilHealth. Bakit isi-zero mo? Hindi ba mas mapadali yung pag-improve ng services kung gagamitin yung existing funds at the same time meron ding subsidy ng government. Diba? Saan mas mabuti? I-zero subsidy mo at i-demand mo yung PhilHealth na mag-improve or magbigay ka ng subsidy at the same time mag-demand ka ng improvement doon sa services nila. Itong palusot niya, walang kabuluhan. Ang daming contradiction. Gusto niya digitalization. Paano mag-digitalize? Hindi nagbigay ng subsidy. So kapag mag-i-improve ang PhilHealth, halimbawa digitalization, itong ni-recommend niya, pera ng tao ang gagamitin ng PhilHealth kasi walang subsidy ng government. Hindi ibinigay ng government yung tax na intended sa kanila.
unconstitutional yun. Nasa law nga yun, yung syntax law, na whatever income or taxes coming from alcohol, cigarettes, pagpor, I think sugar is included, dapat doon yan sa PhilHealth para sa health yan ng mga tao. Walang kabuluhan na yung sinasabi mo na nag-expand na, may dialysis na, ito na coverage. Hindi nga alam ng mga tao yan. Hindi nga alam ng mga tao kung ano pang na-improve dyan sa PhilHealth na yan. Ang pagkakaalam ko, last year, may admission ako sa hospital, 20% lang ang kinuha doon sa total bill ng PhilHealth. Ngayon gusto nyo i-expand, yet zero ang ibinigay nyo. O paano mo sasabihin yan? Halimbawa, anak mo, everyday nagbibigay ka ng baon. Yung anak mo nagsisave. Okay? Nagsisave yung anak. And then, suddenly, may projects na kailangan sa school. Most likely, hihingi yung anak. Ma, bigyan mo ko nito. Kailangan ko nito. Okay? Sasabihin mo, wag na, gamitan mo lang yung savings mo. Di ba? Do you think bibili ng project or materials for the project yung anak? Mauubos yung pera niya. Kasi nga, hindi mo binigyan. Nag-asa ka lang. Nag-save nga lang siya for specific purpose. Bakit hindi mo, ito, bigay ko sa iyo, may savings kang konti, dagdagan mo na lang yan. Bakit hindi ganyan? Bakit isi-zero mo yung PhilHealth? Pwede ka namang bigyan ng subsidy. Ito, subsidiya namin. Subsidiya namin, tapos plus existing funds ninyo, improve nyo yung PhilHealth na yan. Yung services. Kahit gawin yung 80%, o kahit hindi 80%, 50% ng total bill ang babawasin ang ika-cover ng PhilHealth. Kaya na yan. Kaya yan ng PhilHealth na para yung mga tao hindi na kailangan ng mga private insurance. Kaya naman yung PhilHealth. Hindi pa rin yan lusot sa pag-zero ng subsidy. Ito mga kaibigan. Nakinig kaya itong si Bongbong Marcos. Again, the same day ito nung nanawagan si Amy Marcos dito kay Bongbong Marcos. Kasi nga ito napansin niya na parang itong si Bongbong Marcos ay nakikinig doon sa mga tao na nasa paligid niya. And unfortunately, feeling niya hindi nakikinig doon sa kanya. Ito. Ngayong araw lang to, December 19, naglabas again ng statement si Amy Marcos. Ito, 7 hours ago. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. This is talaga naman a very, very bad budget. Di ba? Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na wag... Ma'am. Ito na nga sinasabi. Even sa mga previous videos ko, kung nakita niyo mga previous videos ko, ito nga. Yun nga, isa sa mga question natin, kung
itong si Amy Marcos, sincere ba talaga sa taong bayan or baka naglalaro lang ito sa or namamangka lang ito sa dalawang ilog. Seemingly disagree siya, pero nakikinabang ito sa kung ano mang desisyon nila dito. At ito na ngang statement na ito, parang nakikita natin parang sincere naman talaga itong si Amy Marcos. O wag na nating isipin sincere siya o nag-iisip siya para sa bansa natin, para sa ating mga Pilipino. Kahit sabihin na nating nag-iisip siya dito sa kapakanan ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At kahit siya mismo nakikita niya na meron talagang tao na gustong ipahamak talaga itong si Bongbong Marcos. O sino kaya yan? Comment nyo dyan sa comment section natin. Meron talaga mga tao na gustong ipahamak ito. Kasi nga, ginagawang unconstitutional yung pag-process ng budget. Nagiging unconstitutional na siya. Labag na sa batas natin. At ang daming issues. Ito na nga, for how many days? Okay? Na-discuss na din natin yan. Kahit yung sa modernization ng AFP, sa budget ng education, yung mga palusot ng mga congressmen, huling-huli na nagsisinungaling. Na-discuss na din natin yan. Pati ito si Amy na nanawagan. Oh. Ano na nangyari ngayon? Pakinggan natin. Mukhang nag-ibang tono dito si Bongbong Marcos. Dahil sa Yan mga natin. napunang isiningit na probisyon at ilang proyekto, susuriin muna ng Pangulo ang panukalang 2025 national budget imbis na ituloy ang planong paglagda rito bukas. Gayunman, tiniyak niyang aaprubahan ang budget bago magbagong taon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 national budget, napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. I cannot give you the details yet because that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. May napo na rin daw sila sa ilang proyektong nakapaloob sa proposed budget. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang bersyon ng budget na lumusot sa Bicameral Conference Committee matapos itong umani ng katakot-takot na batikos. Kabilang sa pinupuna ang pagbalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, ang zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pati na ang paglobo ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasaad sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya lumutang ang suhestyong ibalik muli sa BICAM ang budget para maisaayos ito, pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ayon sa Pangulo, hindi may iwasang mag-veto siya sa ilang probisyon ng panukalang 2025 national budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget sa susunod na taon. Maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power. Now it's up to us on how we. Sir, delikado kanya nito. Sir,
Nung una, kumakanta ka sa tono ng at ito ngayon, mukhang nakikinig ka dito sa atin. Ito, nasabi na natin ito dito sa previous videos natin na itong ginagawa ng Congress, patibong ito dito kay Bongbong Marcos. Okay, again, patibong ito. Paano naging patibong? Pag i-approve niya ito, budget na ito, without considering, without proper evaluation, most likely, masisira talaga siya. Kasi, ang daming taong nagre-reklamo. Paano? Itong mga taong to, ordinaryong Pilipino, nagbabayad ng tax, gagawa ito ng paraan para hindi ma-implement yung 2025 budget. Okay? Isa sa option yan. Yan kapag nag-give in itong si Bangag dito kay Tambaluslos dito sa Congress. Okay? Pag nag-give in siya, most likely baka hindi matapos yung term niya as President of the Philippines. Kasi nga, yung mga tao magre-reklamo. Pangalawa, another option. Kapag naman nakikinig ito si Bangag sa mga tao, mag-iiba siya ng tono, hindi in line doon sa gusto ng Congress, posibleng may bahong lalabas patungkol sa kanya na alam ng pinsan niya. Okay? And most likely, alam nito ni Bangag kung anong pinanghahawakan ni Tambaluslos. Alam nito. Kaya nga, nakikita natin ngayon na hindi ito si Bangag, hindi ito nakikinig sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi ito nakikinig kung anong sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. Dito ito palagi nakikinig kay Martin Romualdez. Na alam naman kahit si Amy Marcos, nakikita niya na makasisira ito sa kanilang pamilya as Marcoses, at the same time makisisira ito sa kanyang pagka-presidente. Sir, kung makikita mo itong video na ito, tandaan mo, hindi na maganda yung pangalan nyo na naisusulat or naisulat story. Papayag pa ba kayo na sa time mo ngayon, masisira pa rin yung Marcoses? Okay? So at dito na lang muna tayo. Paki-comment kung anong nakikita nyo dito at paki-like and share, subscribe na lang. Magandang araw sa lahat. Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na video.